So mga ka-ride out, bibilis yung Strava namin ngayon. Kasi nagpasundo na kami kasi kaya pa namin physically pero yung weather hindi mo hindi mo siya maiwasan eh. Safety first, yan yung lagi sabi before magsimula yung ride. So safety first yung ginawa namin, and we all decided ay good decision na sumakay na pauwi kaysa sa pag may nangyaring isa sa amin pwedeng mag-cause palalo ng mas malaking problema. So, good afternoon mga ka-ride out. Nandito tayo ngayon sa may sungay at umaahon tayo. Talagang naku, tinan mo itsura para may sungay. Ginagawa mo. Ito, ayan sobrang tarik niyan pababa. Dito na ako nag-recover kasi baka mamaya tumayo yung sungay sa buhok. So, good morning mga ka-ride out. Nandito na tayo ngayon sa Nuvali. Kasama natin ngayon si Miko and the Choi Booth. Grabe, paano ako napunta dito sa Nuvali? Yan, so meron tayong dalawang kasama ngayon. So, alam na natin, kailangan natin bumuntot lang sa kanila para makasurvive tayo for today's video. So, good morning mga ka-ride out. Nandito tayo ngayon sa may 7-Eleven sa may Nuvali. Hindi natin alam kung bakit tayo napadpad dito, pero kasama natin ngayon the Choi Booth. Hello! And si Miko. Ayan. So, before tayo tuluyang malaspag, mag-ride na ngayon. Tanungin natin sila kung ano ba yung ina-expect nila sa ride natin ngayon. Ano lang, simple lang, magtulak. Ako expected ko na tumukod ng marami. So expectation natin tumukod siya, magtulak, pero mamaya tignan natin. For sure walang magtutulak dyan tsaka walang tutukod. Parang pakiramdam ko ako yung dalawang yun Mga 7 o'clock, 6:30 may briefing lang. Tapos tara Gina. Ourselves in the presence of our Lord, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Panginoon, magandang umaga po. Maraming Morning mga ka-ride out. So tapos na yung assembly time natin, and the challenge is about to start. Route 111. So at the moment, pinapauna yung SAG, which is yung vehicle na maglilid sa amin dun sa ruta na pupuntahan namin. And now we're about to go. So alalay lang tayo. Ako personally, first time ko lahat pupuntahan to, and conserve talaga yung kailangan natin gawin. So it's a 111 kilometers and almost 3,000 elevation. Together with Miko and Choi, we'll conquer the Route 111. So, sa brief kanina, sinabi ni Mang Kala sa amin yung mga dapat at hindi dapat. So, priority is respect to every cyclist. It's not a race na kailangan mauna ka, but it's about discipline sa pagbabike. So, pag red light, and respect sa mga kapwa natin siklista. Hindi mo kailangan makipagkompetensya, but all you need to do is to enjoy and cherish the moment na nagbabike ka. So we are here entering South Forbes. In front of us is the mansions. Chill lang tayo. Chill. Huwag ka na.
to 60 pero it's more than 200. That's the all-out support. So mga ka-ride out, alalay lang tayo kasi may mga kasabay din tayo mga sasakyan, motor habang umaahon at tumulusok. So pakiramdam ko ngayon, pataas na ng pataas to. Ito na yung tulay. Yan na yung matarik. Yan na yung pinaka-hintay mo. Ayun. Ay, ito na. Wala na sa sarili ako. Yung tulay, yung pinaka landmark. Okay. Ito na yung Calvary natin mga ka-ride out. Yan natin kung makaka-cardiac arrest to sa ride out. Kasama naman natin si Nico tsaka si Choi. Yan. Lloyd. Dapat kinakanta natin dito worship song. So ito na yung simula ng ahon natin mga ka-ride out. Hindi mo naman kailangan mabilis. Kailangan natin makaahon. Let's say 5%. Pacing lang tayo. Magalan lang natin. Gapangin natin. Para siyang Timberland. Almost Timberland. Kunin lang natin yung spot. Kung saan tayo comfortable. So, yun yung unang recovery natin. Konting lusong. And then right after that, yung ahon ulit na yun. Let's go mga ride out. Okay. Control. Let's say 6% gradient again. So lusong again mga ka-ride out. Ahon lusong siya. Ahon ulit. Wait, silipin mo. Silipin mo. Ay, hindi na masilip. Sobra taas, hindi mo masilip. Okay. Let's say 10% gradient again. Uphill. Grabe yung lalak sa mga batang to. Alalay lang tayo mga ka-ride out kasi two-way lang siya. Kaya medyo narrow yung kalsada. And then may mga kasabay tayong sasakyan na umaahon. And medyo may bitak-bitak yung kalsada. Woo! Mga ka-ride out, habang inaahon ko to, naalala ko yung ahon sa Gotokwahan dito sa may San Mateo. Parang ganito siya, narrow yung kalsada, lubak-lubak, may slide na mga sasakyan. Kalma, may carjack, may rempal, may sampalok, tapos ano ba isa? Kalimutan ko tuloy. Meron pa isa eh. Radar lang. Ay, nandito na. Opo. Sarili. Mahirap. Nakapagod yung mamaya. Kaya nga po eh, mahirap pagka first time lahat. Yung sungay talagang lalabas yung sungay. Lalabas ang sungay.
Kaya dahan-dahan. Ito po bang ito? Ano po ba ito? Carjack. Ahon ako ng ahon, di ko alam yung ahon. Carjack. Ito na pala yung carjack. After na to, pagdating sa Tagaytay, sa Palok, Lusong na kayo. Bababa. Okay po. lusong ng 12 kilometer, 12, 30. And then ako ng... Ang mahirap sungay. Buti nga po kahit papaano, may Rizal. Oo, sa Palok natin. Opo. Ito to, Sierra Madre, Oo. May mga- Cabrera, yung mga ganyan. Cabrera. May mga ala Timberland po ba? Yung sungay, medyo ganun. Kaya pagpababa, dahan-dahan. Okay po. Kasi delikado talaga siya. Tapos, masikip. Opo. May kasabay kang kotse. Ang Sampalo kasi, maluwag. Opo. Sir Ray. Dati makaka-ride out si Sir Ray, kasama ko yan. Ay, kasabay ko sa sumulong. Ngayon dito kami magkasabay sa carjack. Sabay ko kanina dun si JM sa si Bam. Ay, partner. nandiyan po sila. At the moment, hindi ko alam kung nasan si Choi ngayon at saka si Miko. God separated. Pero ang importante kapag kami mga ganitong cycling event or challenges or race, focus on the peloton. Huwag mo wala yung mata mo sa kanila kasi they will always be your guide. So I think downhill to, tapos uphill. Shit. Wait lang, small drink tayo. Sayang. Solid, ganda. So yun mga ka-ride out, yung perfect term dun sa kalsada is rolling hill siya. Nag-range siya ng 4%, 10%. Ay. Currently wala na tayong kasabay ngayon. Ayun, may nakita ko isa. Kailangan wag mawawala sa mata mo. Kung hindi mawawala tayo. Grabe, puro ahon. So mga ride out, medyo banayad. Medyo banayad kaya mag-ano muna tayo, snacks, habang wala pang sobrang taas na ahon. Grabe, ganda ng view dito. Yung pagpadya ko ngayon, may gradient siya mga 2%. Kapagod eh. Kahit 2% pagod kami. Sa Palas. Buti nakabili tayo nito. Wait lang, lasahon. Buti nakita natin sila, Choy. Woo! Kumanan ako dun sa may Batangas bypass. Hala. So mga ka-ride out, malapit na tayo ngayon sa rotonda ng Tagaytay. Angon lang tayo dito sa glit. Very very light. Nakarating tayo ng Tagaytay ng nakabike. So good morning mga ka-ride out. Nandito na po kami sa Arco sa rotonda ng Tagaytay.
Ay, Sampaloc pala, sorry. Mamaya pa yung sungay. Sungay na. Sungay na eh. So, check tayo ng mga brakes natin mga ka-ride out. And it's a 12-kilometer downhill dito sa may Tandaan lang kuya. It's a 12-kilometer downhill dito sa may Sampaloc. So check ang brakes and let's go mga ka-ride out. Samahan niyo po akong lumusong. Wow. Yung mga kurba-kurbadang ganyan ha. Ingat-ingat. Ingat tayo. Grabe. Currently it's negative 5.8%. Grabe, ang habang lusong to. Paano ko hahunin ito? Sana meron ditong pwedeng rentahan ng habal-habal ba? Yung katulad dun sa may sa may Bitbit River. Sobrang init nun. Alam mo yung ruta natin, hindi ko na alam. Parang pumapadyak na lang ako eh. Kasi Kaya maganda. yung parang inaano mo na lang na anuhin mong umano. Maano mo rin yung ano na yan. May naman doon kaya masarap magano doon sa mga malalapit na Anuhan. doon. Sakto to, pagbaba. Kain. Sana box na yung kinakainan namin. Only kape. May kape? May isa pa. Sarado lang yung Kambal Eatery. Kung bukas ngayon, pwede tayo. Oo nga. Feeling ko, ganyan naman. Ayun na, sa Ay, ito na yung tulay. Di tayo sure, baka mamaya binubudol tayo ni Choy. Ito na yung unang ahon. Ay, wait lang, lusong na pala to. Ay, ito pala yung famous na parang ano to? Ang tawag dito? Yung kurbang to? O yun. Yung dalawang bato. Grabe. Ang steep ng mga bawat corner. Good morning mga ride out, I'm back. Diba, hindi pa rin tayo tapos lumusong. It's a 12-kilometer estimate natin na lusong. Siyempre, kapag nilusong mo to, malaki ang chance na aahunin mo nito. So, it's a 12 kilometers. Ahoy! Pero, hopefully, bago tayo umahon, kumain muna tayo kasi talagang I'm Tom Jones na. Tom Jones! Ay, may kalabaw. Ay, kabaka. Grabe. Sobrang tarik nun. Paano yun? Kasi naman, baliw itong lusong na itong may gulay. Wala kang ginawa kundi lumusong ng 12 kilometers putik yan. Puro lusong lang ng lusong. Nakakabaliw. Oh my God, na-imagine ko talaga yung kaahunin mo mamaya. Pero feeling ko malapit na tayo eh. Malapit na tayo sa Kapatagan. May gulay. Itong kalsada na to para siyang yung lusong ng Sampaloc sa may Sierra Madre. Parang ganito siya. My God, parang dito ako magre-reverse ng Sierra Madre ah. Woo! Thank you Lord. Yun lang ang sabi ko. Salamat Lord. Nakalusong kami ng maayos ngayon.
kainan kasi ang hirap umahon ng gutom. Lalo na halos maaga kami lahat ng si ride out, kaya kailangan muna natin mag carb loading. A few inches later. Kaya magana dyan sa taas. See you on the other side. Baka lumabas si Lempo. Okay lang ako sabihin, uy, pag lang sa likuran. So ngayon mga ka-ride out, akyatin na namin ulit itong Sampaloc. Kasama na namin si Lester, Nico, and Choi. Buti pa si Lester nakakatawa na. Unang sigo pa lang to eh. Mambun ba? Mambun ba? Okay lang yan. Mas okay yun. Oo. Hindi lang kasi yan, mainit eh. Hundreds of sigo pa. Ito may building na yun. Hindi. Diyan pa tayo. Wala akong nakikita. Ayaw kong tignan. Putik yan. So yung building na yun dun sa taas ng bundok. Putik, dun tayo aakyat. %, gradient. Bawat siko na inaakit namin, nadadagdagan yung gradient. It's a 12-kilometer ahon. Average is 7 to 8% gradient all the way. Baka nakaka 1 kilometer pa lang kami. Ride out, almost end na ang Sampaloc natin, downhill and uphill. It's a estimated
Nag-lunch na kayo, quiz. Kanina, dyan sa unang sili ko. Pero hindi pa kami kumakain. Sa taas na kakain. Oo, sa taas na. Tubig, buko-buko. So what's up mga ride out? Patuloy pa rin tayong umaahon dito sa may sungay with an estimate of 7 kilometers ahon. So mga ka-ride out, ito yung last stretch palabas ng sungay. Sana kayanin ko. Sana kayanin ko. Sana kayanin. Okay. Ito yung last stretch na mahirap. Kapangin lang natin ito mga ka-ride out. Focus. Lean forward. Focus on the road. Focus on your core. Convince yourself. Convince. 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 Okay. Okay. Okay, slight recovery. Nice one. Good. Okay. Recover. Boys, lakas! Kaya yan! Kaya quiz, kaya! So, good afternoon mga ka-ride out. Nandito tayo ngayon sa may sungay at umaahon tayo. Talagang, naku, tinan mo yung tsura para may sungay. Sa totoo lang, nakakabaliw itong ahon dito sa may sungay. Sampalok, Revpal, tsaka Carjack. Grabe, biruin mo simula nung pag-ahon namin kanina. Puro 10%, 15, 16, 8, 7. Yun yung recovery mo eh. Mga 7% gradient. Ito, ayan o, sobrang tarik niyan pababa. Dito na ako nag-recover kasi baka mamaya tumayo yung sungay sa buhok. Nakakabuang, lalo na pagka pumapadya ka dito na mag-isa tas umaahon ka. Kaya grabe, saludo ako sa mga nag-ensayo dito sa may sungay. The positive and the good side is, mas lalo lumalakas yung loob mo, mas nagiging aware ka sa pagbabike mo. And it's not about how strong you can go, but how efficient you will be when you are on the road. Maging mabuti ka pa rin sa kapwa mo habang nagbabike, mas mamahalin mo yung bawat ginagawa mo na pinaghihirapan mo talaga. So good morning mga ka-ride out. Grabe, naahon na natin ngayon yung sungay. Grabe, sobrang hirap niya. Base sa gradient, mahahalin tulad ko siya sa shotgun.
Pero ito mas mahaba to kasi itong Sungay is 6.8 estimated kilometer. Mas mahaba siya sa shotgun. Pero grabe, sunod-sunod na ahon from Carjac, Sampaloc, Sungay, then next namin Red Pal. Pero bago yan, kain muna kami. Yung iba halos ngayon lang din nakakaahon, and nakikita ko yung hirap talaga ng bawat cyclist na maipadyak namin hanggang dito. Talagang it's mental focus yung kailangan mong gawin. Woo! Success! Basic! Nice. Basic. Good job. Thank you po, thank you. Kaya nga, thank you po. Binte. Kumakagat, no? Kasi kumakagat yung ano eh. Pulikat. Lamig. Matapos ang masasakit na ahon ng Carjac, Sampaloc, Sungay, at sa puntong ito papunta na kami ng Revpal. Naghahati na ang puso at isipan namin kung itutuloy pa ba namin, kung kakayanin pa ba namin, at kung safe pa ba ang aming pagbabike. Makikita mo maambon at madulas na kalsada. Minsan mapapahinto na lang ako, kakayanin ko pa ba? Itutuloy ko pa ba? Kaya pa ba namin? Safe pa ba kami? Wes, bukas yung ilaw mo sa harap. Sa harap? Oo. Bukas mo. Huling ahon na lang namin ito at matatapos na namin ang Route 111. Pero hanggang saan ba yung kaya namin? Kaya naman nagdesisyon kami na bumalik na lang. Ang Revpal hindi aalis, pero ang buhay na pinahiram sa atin, isang beses lang natin ma-enjoy. Masasabi kong ito ang huling ahon, ang Revpal. Pero mga ka-ride out, hindi ito ang huling beses na pupunta tayo dito. Parang tinutulak na. Dito sa punto na to, pinag-iisipan na namin mabuti kung itutuloy pa ba namin o hihinto na kami. Dahil bukod sa pagod na kami, halong ginaw at pangamba yung aming nararamdaman. So, good morning mga ka-ride out. Grabe, hindi na namin natapos yung Route 111. Pasensya na mga ka-ride out kasi mas priority namin yung safety ng bawat isa sa amin. Sobrang zero visibility na kanina, pero sinubukan pa rin namin naman yung bukana ng Revpal, kaso talagang wala na kaming makita. And sobrang ginaw. Syempre, medyo disappointed kami, pero sabi namin, babalikan na lang namin. And at the same time, tulad nga ng sinabi ni Mang Kalas, bago magsimula yung ride namin kanina, respect. Syempre, una-una, respect sa decision ng bawat isa sa amin. Hindi mo naman kailangan makipagpaligsahan, hindi mo naman kailangan mapuntahan lahat na kailangan mong puntahan. Kapag ka hindi na kaya at kapag ka wala nang magagawa, balikan na lang natin next time. Safety ng bawat isa, cargo nyo yung bawat isa. Kumbaga, kung ano yung mangyari sa isa, syempre, concern mo yon. And being a cyclist, ito rin yung tinuturo sa atin. It's not more on strength lahat. It's more on being cautious sa iyong environment. Katulad ngayon, umuulan ngayon and nagpapatila kami kasi mahirap din lumusong na madulas yung kalsada. Kaya sabi namin safety first din yung kailangan namin na gawin. Babalikan na lang namin siya next time. This is one of the best challenge na tinanggap ko sa entire cycling ko, and I'm hoping sa marami pang mga challenges na sana ma-overcome and ma-surpass ng inyong lingkod, ka-Ride Out Aaron.
Lord.